Magandang buhay sa umaga. Ako si Ira Ipahe, ang unang tagapag-ulat mula sa unang grupo na magtatalakay sa unang kabanata. Ang panulang pagtatalakay sa panitikan. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa panitikan at kaligiran nito. Bago tayo tumungo sa ating talakayan, ay alamin muna natin ang obheto na kailangan nating makamit pagkatapos ng diskusyon. Una, kailangan nating matukoy ang kahalagahan ng panitikan sa ating pagkatao bilang isang disiplina. Pangalawa, kailangan nating malaman ang kahalagahan ng pag-aaral ng sariling panitikan. At ang pangatlo, maglayong pag-usbungin ang panitikan, lalo na ang panitikang Pilipino. Kalakip ng ating buhay ay panitikan. Mula elementarya ay lantad na sa atin ang ilang uri nito. Mula sa mga pabula na patok sa ating mga kabataan noon, mga kasabihang madalas nating naririnig, hanggang sa mga nobelang ating kinahiligan noong high school maging hanggang ngayong kolehiyo. Panitikan din na nagturo sa atin patungkol sa mga naging kaganapan noong nakaraang panahon at maging sa kasalukuyan. Dahil sa panitikan ay natutunan natin ang makisimpatya sa karakter ng ating binabasa at maging bukas sa perspektibo ng ibang tao. Dahil dito ay higit pang napapalawak ang ating imahinasyon at napupukaw ang ating kamalayan at pangunawa sa mundong ating ginagalawan. Sa kadahilanan ito, nararapat lamang na bigyang pansin at oras o mas malalim na pag-unawa sa ang panitikan at ang iba pang saklaw nito. Bago naging iba-iba ang pagpapakahulugan ng mga manunulat at dalubhasa sa panitikan, mayroong tatlong manunulat ang nagbigay ng kanilang sariling definisyon ukol dito. Una, si Argüente, pangalawa si Salazar, at ang pangatlo ay si Webster. Ayon kay Argüente, ang panitikan ay talaan ng buhay sapagkat dito na isisiwalat ng tao sa malikhaing paraan ang kulay ng kanyang buhay, ang buhay ng kanyang daigdig, ang daigdig ng kanyang kinabibilangan at pinapangarap. Ayon dito, ang panitikan ay ginagamit ng tao sa masining na pagpapahayag ng kanyang damdamin. Ito ay isang medium ng ekspresyon na kung saan dito natin ibinubuhos ang masidhing emosyon, kanya-kanyang pananaw, mithiin at iba pa. Maaring gawin natin paksa ang ating mga naging karanasan, ideolohiya at pinapangarap. Dahil dito, ang ating mga akda ay maaaring maging refleksyon ng ating buhay. Maaari rin ito'y refleksyon ng daigdig ng ating ginagalawan. Ang ating mga kuro-kuro o opinyon hinggil sa mga isyong panlipunan ay maaaring maging paksa ng ating akda. Kadalasan ay nasasalamin sa ibang uri ng panitikan ang kultura at paniniwala ng isang lipunan o isang bansa. Halimbawa na lamang ng journal na isinulat ni Anne Frank na naglalaman ng salaysay ng kanyang buhay noong panahon ng Nazi. Nasalaysay niya rito ang trahedyang dinanas ng mga Jewish na tulad niya sa kamay ng diktador na si Hitler, ang Holocaust. Napakita rito kung anong klaseng mundo ang mayroon sila sa panahon na iyon. Subalit, sa kabila ng hirap na dinanas ng may akda, ay mayroon pa rin siyang tiwala at pag-asang manumbalik ang kapayapaan at kaayusan ng mundo. Basahin natin ang bahagi sa kanyang journal na isinulat. In spite of everything, I still believe that people are really good at heart. I simply can't build up my hopes on a foundation consisting of confusion, misery, and death. I see the world gradually being turned into wilderness. I hear the ever approaching thunder, which will destroy us too. I can feel the sufferings of millions, and yet, if I look up into the heavens, I think that it will all come right, that this cruelty too will end, and that peace and tranquility will return again. Ayon naman kay Salazar, ang panitikan ay siyang lakas na nagpapakilos sa anumang uri ng lipunan. Ito ay nagpapakahulugan na makapangyarihan ang salita dahil kaya nitong makapanlinlang, makapagpukaw ng damdamin at makapagpakilos ng isang tao. Masasabi ng panitikan ay kayang humubog ng isipan, paniniwala at moral ng isang tao. Hindi ba't kinasuklaman din natin ang mga Kastila nang minsan nagbasa tayo ng akda ni Rizal? Ang panitikan ay nagbubuklod sa mambabasa at manunulat, kung kaya't malaki ang impluwensya nito sa pagpapakilos ng isang lipunan. Halimbawa na lamang riyan ang mga akda ni Jose Rizal
Nano Limitangere at El Filibusterismo na nagsilbing hudyat para magkaroon ng revolusyon sa pagitan ng Pilipino at Kastila upang ipaglaban ang katarungan at ang kalayaan. Ang huling definisyon ay galing kay Webster na kung saan kanya itong binigyan ng modernong pagpapakahulugan. Ayon sa kanya, ang panitikan ay katipunan ng mga akdang nasusulat na makikilala sa pamamagitan ng malikhaing pagpapahayag, aesthetikong anyo, pandaigdigang kaisipan at kawalang maliw. Ang masining na pagpapahayag ay nangangahulugang mahusay ang presentasyon ng isang akda sa pamamagitan ng mahusay at wastong pagpili ng mga salitang gagamitin. Masasabing ang akda ay may estetikong anyo kung ito ay kaakit-akit at maganda ang pagkakasulat o pagsalita. At kawalang maliw kung ito ay walang kamatayan o nananatiling buhay at naipapasa sa ibang henerasyon. Maituturing lamang na isang panitikan ng akda ayon kay Webster kapag ito ay tumataglay ng mga nasabing katangian. Sunod naman nating alamin ang uri ng panitikan. Ang panitikan ay may dalawang uri. Ang unang uri ay nakabatay sa paraan ng pagsalin, maaaring ito ay pasalindila o pasulat. Pasalindila ang panitikan kapag ito ay naipapasa sa ibang henerasyon sa pamamagitan ng bibig ng tao. Ito ang paraan ng pagsalin noong unang panahon na wala pang sistema ng pagsusulat. Ang mga halimbawa nito ay ang awiting bayan, epiko at salawikain. Samantala, pasulat ang panitikan kapag ito ay naipapasa sa ibang henerasyon ng nakalimbag. Dahil dito ay mas naiingatan at nasisiguro ang kawalang maliw nito kumpara sa pasalindila na panitikan. Ang ikalawang uri naman ng panitikan ay nakabatay naman sa anyo. Maaaring ito ay ang akdang tuluyan o prosa o akdang patula. Tatalakayin natin ng masinsinan ang mga uri ng panitikan na ito, pati na rin ang mga akdang nakapaloob dito. Ang mga akdang tuluyan o prosa ay isang uri ng panitikan na susulat sa karaniwang takbo ng pangungusap. Ito ay tuloy-tuloy at walang sinusunod na sukat o tugma. At naglalayon din ito na magpahayag ng kaisipan sa mas malayong paraan. Ilan sa mga halimbawa nito ay nobela, maikling kwento, dula, alamat, pabula, parabola, anekdota, sanaysay, talambuhay, balita, at talumpati. Isa-isahin natin ang mga halimbawa ng akdang tuluyan o prosa. Una, ano nga ba ang nobela? Ang nobela ay isang mahabang salaysayin ng mga kawing-kawing na pangyayari na naganap sa mahabang saklaw na panahon. Kinasasangkutan ito ng maraming tauhan at nahahati sa mga kabanata. Binibigyan din dito ang mga pangyayari na pinaghabi-habi ng isang mahusay na pagbabalangkas. Ang mga halimbawa ng nobela ay No Limitangere at Il Filibusterismo ni Jose Rizal. Pangalawa ay ang maikling kwento. Ang maikling kwento ay isang salaysay ng isang malagang pangyayari kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may isang kakintalan o impresyon. Katulad ng nobela, ang maikling kwento ay nakatuon sa pagsasalaysay, subalit ang maikling kwento ay hindi kahabaan katulad ng nobela at mas kakaunti ang tauhan dito. Halimbawa ng maikling kwento ay Dugo at Utak ni Cornelio Reyes. Ang pangatlong halimbawa ay ang dula. Ang dula ay isang uri ng panitikan na isinulat upang itanghal sa entablado o tanghalan. Layunin nitong bigyang buhay ang kwento sa pamamagitan ng kilos na katawan at pagbigkas ng mga dialogo. Ito ay hango sa salitang Griego na drama na nangangahulugang gawin o kilos. Ito ay nauuri batay sa paksa nito. Ang pang-apat na halimbawa ay ang alamat. Ang alamat ay mga salaysaying nauukol sa pinagmula ng mga bagay-bagay. Ito ay karaniwang katang-isip lamang at layuning magbigay aral sa mga mambabasa. Ang halimbawa nito ay ang alamat ng pinya. Panglima ay ang pabula. Ang pabula ay karaniwang kinasasangkutan ng mga hayop, halaman, at iba pang bagay na walang buhay na kumikilos na waribay tunay na mga tao. Ang pang-anim na halimbawa ay ang parabola. Ang parabola ay kwento na hinango sa banal na kasulatan na layuning magbigay aral na kapaki-pakinabang sa buhay.
Ang pangpitong halimbawa ay ang anekdota. Ang anekdota ay maikling salaysay na tumatalakay sa kakaiba o kakatuwang pangyayaring naganap sa buhay ng isang tao. Maaaring ito ay hango sa totoong karanasan o katahang-isip lamang. Ang layunin ng anekdota ay maghatid ng isang magandang karanasan na kinapapalooban ng aral. Ang halimbawa ng anekdota ay ang kwentong Ang Gamo-Gamo at ang Munting Ilawan. Ang pangwalong halimbawa naman ay ang sanaysay. Ang sanaysay ay isang pagpapahayag ng kuro-kuro o opinyon ng isang may akda hinggil sa isang suliranin o paksa. Ang sanaysay ay maaaring maging formal kung ang paksa nito ay hindi karaniwan at nangangailangan ng matyagang pag-aaral o pananaliksik. Maaari rin naman itong maging informal kung ang paksa nito ay karaniwan lamang at hindi na nangangailangan ng pag-aaral o pananaliksik. Ang pangsyam na halimbawa ay ang talumbuhay. Ito ay isang kasaysayan ng buhay ng isang tao. Maaaring maging pansarili ang isang talumbuhay kung ang may akda ang sumulat ng kanyang sariling talumbuhay, tulad ng Ang Mabuting Pakikipaglaban ni Manuel L. Quezon. Ang talumbuhay naman ay sinulat ng ibang may akda tulad ng itinadhana sa kadakailaan ni Anacleto I. Dizon, ay tinawag na talumbuhay na paiba. Ang pansampungang halimbawa ng akdang tuluyan o prosa ay ang balita. Ano nga ba ang balita? Ang balita ay ang paglalahad ng mga pang-araw-araw na pangyayari sa lipunan, pamahalaan, sa mga lalawigan sa ibayong dagat, maging sa industriya, kalakalan, agham, edukasyon, palakasan at pinilakang tabing. At ang pinakahulingang halimbawa ng akdang tuluyan o prosa ay ang talumpati. Ang talumpati naman ay isang pagpapahayag na binibigkas sa harap ng tagapakinig. Ang talumpati ay nauuri batay sa iba't ibang layunin. Kung gayon, ang isang talumpati ay maaaring may layuning humikayat, magbigay impormasyon, magpaliwanag, mangatwiran, maglahad ng opinyon o paniniwala o lumibang. Ating tatalakayin ang isa pang uri na panitikan na nakabatay sa anyong ito. Ito ang akdang patula. Ang akdang patula ay mayroong 4 na uri. Ito ang tulang pasalaysay, tulang padamdamin o liriko, tulang padula o dramatiko at tulang patnigan. Una, ang tulang pasalaysay. Ito ay isang kwento ng pangyayari na susulat sa patula na may tugma at sukat. Ang sukat ay tumutukoy sa bilang na bawat pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. Samantala, masasabi mo may tugma ang isang tula kapag ang hulihan ng bawat pantig ay mayroong parehas na tunog. Kabilang din sa tulang pasalaysay ang epiko, awit at korido. Ang epiko ay isang tulang pasalaysay na tumutukoy sa kabayanihan, katapangan at pagkikipagsapalaran ng pangunahing tauhan sa gitna ng mga pangyayari na hindi kapani-paniwala. Ang pangunahing tauhan nito ay nagtataglay ng katangian na mas nakahihigit pa sa isang karaniwang tao. Ang halimbawa nito ay ang biyag nilamang ng mga loko. Ang epiko ay nagsasalaysay hinggil sa kultura, paniniwala at tradisyon ng isang bansa, kung kaya't talagang napakahalagang pag-aralan ito. Samantala, ang awit at koriko ay isang tulang pasalaysay na kumpaawit basahin. At ang karaniwang paksa dito ay ang pag-iibigan, pagkikipagsapalaran at ang supernatural. Ang pagkakaiba ng awit at korido, ang awit ay mayroong 12 pantig, ang halimbawa nito ay ang Florante at Laura, at ang korido naman ay mayroong 8 pantig, at ang halimbawa naman nito ay ang Ibong Adarna. Ang ikalawang uri na akdang patula ay ang tulang pandamdamin o liriko. Ito ang tula na sumasalaysay sa marubrog na damdamin ng may akda o ng ibang tao. Kabilang din sa kategoryang ito ang awiting bayan, soneto,
eleya, dalit, pastoral, at oda. Ang awiting bayan ay isang maikling tula na binibigkas na may himig. Ang karaniwang paksa rito ay ang kulturang Pilipino. Ang halimbawa na lamang nito ay ang bahay kubo. Ang soneto naman ay isang tula na mayroong 14 na taludtod tungkol sa damdamin at kaisipan at karaniwang nagbibigay aral sa mga mambabasa. Ang elehiya naman ay ang tulang nagpapahayag na panindim dahil sa pakawala ng isang minamahal. Ang dalit naman ay isang tulang inaawit bilang papuri sa Diyos at kadalasang nagtataglay ng filosofiya sa buhay. Samantala ang pastoral ay isang tulang naglalarawan sa paraan ng pamumuhay sa kabukiran. At ang oda naman ay ang tulang nagbibigay puri sa isang bagay. Ang ikatlong uri naman ng akdang patula ay ang tulang padula o dramatiko. Itong tula ay itinatanghal sa tanghalan at taglay nito ang kawilihan ng kalagayan, damdamin at kilos na ipinapahayag sa pamamagitan ng kilos. Ang halimbawa nito ay sinakulo na pinapakita ito tuwing Semana Santa at mapapansin din natin na ang mga tauhan rito ay patula kung magbasa. At ang huling uri na akdang patula ay ang tulang patnigan. Ang tulang patnigan ay nangangailangan ng pangangatwiran at matulis na pag-iisip. Ang isa sa mga halimbawa nito ay ang palagkas. Ano naman ang naging impluwensya ng panitikan sa daigdig? Malaki ang naging impluwensya ng panitikan sa daigdig sapagkat maraming mga akda ang naging batayan ay ang kultura, tradisyon, paniniwala at kabihasnan ng mga tao. Kabilang na dito ang mga sumusunod. Una, ang Biblia o banal na kasulatan. Ito ang banal na naging batayan sa Kristyanuhan. Ito ay tipan ng mga kwentong pangrelihiyoso at itinuturing na sagrado ng mga Kristiyano. Ang salitang Biblia ay galing sa salitang Griego na Biblion na nangangahulugang aklat. Pangalawa, ang Quran mula sa Arabia. Ito ang banal ng aklat ng relihiyong Islam. Ito ay ang patunay at direksyon ng sangkatauhan. Isinasalaysay rin dito ang totoong salita ni Allah kay Muhammad. Si Allah ang Diyos ng Islam, si Muhammad ang hinirang ni Allah bilang isang huwarang sangkatauhan niya. Pangtatlo, ang Iliad at Odyssey ni Homer. Ito ay tumatalakay sa mitolohiya at alamat ng Gresya. Ito ay classical dahil sa estilo ng pagsusulat dito. Isinasalaysay dito ang pangyayari na digmaan kung saan inilalarawan nila kung gaano kahusay ang mga Griego sa pagkikipaglaban. Ang pang-apat naman ang Mahabharat na ito ang pinakamahalagang epiko sa buong daigdig dahil isinasalaysay nila ang kasaysayan ng pananampalataya ng India. At ang panglima naman, ito ang Canterbury Tales ni Chaucer. Dito inilalarawan ang pananampalataya at pag-uugali ng mga English noong unang panahon. Malaki din ang naging impluwensya nito sa panitikang ito sapagkat naging popular ang salitang English sa mga literatura. Ang pang-anim naman, ang Divina Commedia ni Dante. Dito, inilalarawan ang paglalakbay ni Dante sa impyerno at purgatorio papuntang langit. Ipinapahayag din dito ang moralidad, pananampalataya at pag-uugali ng mga Italiano noong unang panahon. At ang pampito naman ay ang El Cid Campeador. Ito ay isang alamat na nakabatay sa totoong kwento ng tao na nagpamalas ng kakaibang kahusayan sa pamumuno
sa digmaan sa Espanya. Ang alamat na to ay naglalarawan ng katangiang panlapi ng Kastila at ng kasaysayan ng Espanya. Ang pangwalo ay ang 1,001 gabi na nagmula sa Arabia at Persya. Ito ay naglalarawan sa pamahalaan, kabuhayan at lipunan ng mga Arabo at Persyano. At ang 9 naman ay ang aklat ng mga araw ni Confucius. Si Confucius ay isang inchik na pilosopo na itinuturing na huwaran sa kanyang larangan. Ang aklat ni Confucius ay naging batayan sa pananampalataya ng mga inchik. At ang pansampu naman ay ang aklat ng mga patay. Inalalarawan ng mga kulto ni Osiris at tumatalakay sa mitolohiya at teolohiya ng Ehipto. Si Osiris ay tinuturing ng Diyos ng sinaunang Ehipto, tagapaghukom at tagapasakdal ng mga kaukulang hatol sa kaluluwa mula sa mga yumaong tao. Ang 11 naman ay ang awit ni Rolando. Sinasalaysay sa gintong panahon ng Kristiyano sa Pransya. Napapaloob dito ang Roncesvalles at Don Pares sa Pransya. Matapos natin malaman ang kaligirahan ng kapanitikan, ngayon naman ay dumako tayo sa kahalagahan ng pag-aaral ng panitikang Pilipino. Ang panitikan noon ay isang bihikulo lamang ng ekspresyon at manifestasyon ng pagkamalikhain. Sa pagdaan ng maraming panahon, ito ay naging isang larangan sa pag-aaral at naging mahalaga sa pag-unlad at sibilisasyon. Narito ang ilang mga kahalagahan sa pag-aaral ng panitikang Pilipino bilang isang disiplina. Una, lubos nating nakikilala ang ating sarili bilang isang Pilipino at matatalos nating yaman at ang talinong taglay ng ating lahing pinagmulan. Pangalawa, mababatid natin ang kadakilaan at karangalan ng mga tradisyon at kultura na maging sa mga naging impluwensya ng ibang bansa na siyang naging sandigan natin upang matamasa ang kasalukuyang kabiasnan ngayon. Pangatlo, higit natin mapahahalagahan ang kadikalaan ng ating kasaysayan, lalo na ang paghihirap ng mga ninuno upang maitamasa ang kapayapaan na ating niraranasan ngayon. Pang-apat, mababatid din natin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga katangiang panitikan sa ibang-ibang rehiyon at matutunan natin ang pagka-Pilipino. Matutukoy din natin ang kalakasan at kahinaan ng ating lahi nang sanggayon at mapag-ibayon natin ang mga mabubuting katangian bilang isang lipi at mapalakas ang ating kahinaan. At bilang isang bansa, imaiwasto natin ang ating pagkakamali bilang isang individual at bilang isang komunidad. At dyan na nga po nagtatapos ang pagtatalakay, naway may nakuha po kayong aral. Maraming salamat po.